Magandang umaga po sa inyong lahat. So, mapagpalang umaga sa presensya ng Diyos. Atin pong ipagpapatuloy ang pagtatanggol ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia patungkol po sa Ebanghelyo ni Kristo. So, mga kapatid, muli tayong yumuko at humingi ng gabay sa ating Panginoon. Muli po aming Ama, banal na Ama, mabuting Ama, na napatunayan namin na kailanman ay hindi kayo nagpabaya sa amin kahit kami po ay maraming pagkukulang sa inyo. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa oras na ito. Bahagi po ng aming pag-aaral ngayong umaga mula po sa mga katotohanan patungkol sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia. Tulungan niyo po kami na ito ay maunawaan. Hayaan po ninyo na ang patnubay ng banal na Espiritu ay patuloy na sumaamin, na siyang magturo at magpaunawa. At hindi lamang namin ito maunawaan, tulungan niyo po kami na tanggapin ito na may pananampalataya na mailapat namin sa aming buhay. Kayo po ang maitaas, kayo po ang maparangalan, at lagi kaming magpasakop na may kababaan sa inyong mga salita. Purihin po kayo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, hindi pa nagtatagal, nakalipas po yung bagyong Christine. At yun nga po, alam natin may paparating pa. At alam natin yung bagyong Christine ay may sinundan pa na nanalansado sa parting Isabela, sa Santiago, at marami din pong naapektuhan. At doon po sa bagyong Christine, napakarami pong mga kababayan natin ang naapektuhan lubha. May mga namatayan, nawala ng mga bahay. Partikular po sa lugar namin kung saan doon ako lumaki. Napakaganda ng bahay nila na talagang winasak ng landslide, mga punong kahoy. Ang daing po nila ng aking mga kababayan, partikular yung ibang barangay na magkakalapit. Ano po yan Talisay, Laurel, Barangay Buso-Buso, o Barangay Gulod, Barangay Buso-Buso, Barangay Subic, Barangay Bilibinuang, yun po ang amin. Then Barangay Manalaw, Barangay Subic, yan po ang talagang napuruhan. Mga kapatid, napakalungkot ng nangyari sa kanila, ang hinaing nila, paano tayo makakabangon. Pero salamat po, dahil sa pagtutulungan ng bawat isa at maraming nagpaabot po ng tulong, ang mga kababayan natin, partikular sa ating iglesia, ay salamat po dahil nadama nila yung pagkalinga, pagmamalasakit, pagmamahal sa ating mga kababayan. Nabanggit ko ang bagay na ito, hindi po ito maikukumpara. Masasabi ko ang kanilang kalagayan ay tila sila ay nakabilanggo sa isang kalungkutan na parang ang iba ay nawawalan ng pag-asa. Pero nabanggit ko ang bagay na ito, mga kapatid, sapagkat ang kalagayan ng tao, higit pa sa kanilang trahedya na naranasan. Yung trahedya na kanilang naranasan, mga kapatid, ay pwedeng malunasan ng tao. At maraming ang tumutulong. Ngayon nga, yung eskwelahan dun sa amin, elementary, nakita ko sa Facebook, nagbabayanihan para malinis ang buong eskwelahan kasi natabunan ng lupa. Kasi kawawa mga bata. Ang ibig kong sabihin, higit po ang tindi na kalagayan ng tao bilang makasalanan. At walang sino man makakapagpalaya. Walang sino mang tao o kahit tayo, hindi tayo mapapalaya sa pagkabilanggo sa kasalanan. Maliban lamang sa nag-iisang tagapagligtas, kaisa-isang bugtong na anak na ibinigay ng Ama para palayain ang kanyang mga tao na sumampalataya sa Kanya. Doon po pinakita
ng Diyos ang kanyang pag-ibig. So nakaraan, tinalakay natin ang freedom in Christ and liberty to love. Doon po sa verse 1 to 6. Na ang kalayaan kay Kristo ay pamumuhay sa pananampalataya at ang kalayaan na ito ay gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Tiningnan natin yon mga kapatid. Ngayon, ang gusto kong pagtuunan lang muna natin ng pansin, bagamat mayroong mahagip tayong mga talata, ay yung pong verse 13 to 14. Ano po ang sabi sa verse 13 to 14? Gusto kong ulitin basahin, bagamat ito'y binasa ng ating presider. Ang sabi po ng verse 13, sapagkat kayo, mga kapatid, ay tinawag sa kalayaan, subalit huwag lamang ninyong gagamitin ang inyong kalayaan bilang isang kadahilanan para sa laman. Dahil sa pamamagitan ng pag-ibig, ay maging alipin kayo ng isa't isa. Verse 14, sama na rin ang 15. Sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ngunit kung kayo-kayo ang nagkakagatan at magsasakmalan, mag-ingat kayo, baka kayo'y magkaubusan. Ang Diyos ang magpala sa ating binasa. Ang Kabanata 5 po, mga kapatid, ay nakatuon kung ano ang dapat gawin ng mga nakay Kristo sa kalayaan na mayroon sila. Mayroon ako, mayroon ka, tayong lahat ng nakakilala kay Kristo. Dapat yun ang pagtuunan natin, yung kalayaan kay Kristo. Una, dapat nating bantayan ito. Lalo sa mga magpipilit sa atin na sundin ang batas. Natalakay natin yan ng mga nakaraan. Nagtitiwala po si Pablo na lalabanan ng mga taga-Galasya na isa sa umaakit sa kanila sa maling direksyon. Nabatid natin yan. Ikalawa, binabalaan din tayo ni Pablo na huwag sayangin. Alin ang huwag sasayangin? Ang ating kalayaan kay Kristo para ano? Upang pagbigyan ang ating sarili sa halip na maglingkod sa isa't isa sa pag-ibig o sa pamamagitan ng pag-ibig. So mga kapatid, alam natin ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita. Love. Ngayon, tingnan natin dito yung nais iparating ni Pablo sa mga taga-Galasya. Yung verse 13 to 14. Ganon din po sa atin. Tayong mga mananampalataya. At habang tinatalakay, kung mayroon man na wala pa talaga sa Panginoon dito, ay mahamon sa Ebanghelyo na pwede mong maintindihan sa habag at biyaya ng Diyos. Kaya pag-usapan natin ngayong umaga yung Christian freedom and love. Tingnan natin ito. Ang ating mensahe sa umagang ito, ang Kristiyanong kalayaan ay dapat nahayag sa buhay sa pamamagitan ng pagpapakita ng pag-ibig sa isa't isa. At huwag abusuhin ito para masunod ang mga gawa ng laman. Mga kapatid, ang buhay Kristiyano, batid natin, mayroon tayong laban. Mamaya, papakita natin yan. So, dito po, ginugol ni Apostol Pablo ang karamihan sa liham na ito sa mga taga-Galasya sa pagtawag sa kanila na mamuhay sa kalayaan na dulot ng pananampalataya kay Kristo. Para sa mga nagtitiwala sa Kanya, ang kalayaan mula sa pagkaalipin o sa ating pagkamakasalanan sa ilalim ng batas. Napalaya na tayo doon. Tayo po ay pinatawad at pinakita natin yan mga nakaraan. Hindi natin kailangang magpagal sa ilalim ng mabibigat na pasanin ng batas. At binanggit yan ni Apostol Pablo doon sa chapter 3, verse 23 to 29. Tinalakay natin yan. Ayon po kay Pablo, huwag hayaan na mahadlangan ng mga nanghihikayat, nanghihimok, na bumalik ang mga taga-Galasya sa pagkaalipin. Binanggit po yan doon sa verse 7.
hanggang 8 na binasa kanina. At mapapansin natin, ang tumawag sa mga taga-Galasya, Diyos mismo. Ganon din sa atin. Kaya po si Apostol Pablo ay gumamit po dito ng isang halimbawa. Doon sa verse 9, ginamit ni Pablo yung halimbawa ng maliit na libadura. Yung pampaalsa. Na nagpapaalsa sa buong masa. Ang ginamit doon ay small na libadura. Ito po ay naglalarawan sa masamang impluensya ng legalismo at iba pang mga doktrina na nagpapakita na pinaliliit si Christ. Na tulad ng isang libadura na itong mga, kahit ito ay isang maliit lang, pero nagpapaalsa ng buong masa. Hindi po ito dapat mangyari. Saan? Para maalipin muli yung mga pinalaya kay Kristo. Kung tayo po ay mananampalataya, tayo po, hindi na po dapat mangyari na maalipin pa muli tayo. Isa po sa bagay na magandang tingnan natin at batay din po doon sa binasa kanina ng ating presider sa parallel scripture na binasa kanina, at maliwanag po na binanggit sa Romans chapter 8 verse 1, kaya nga wala nang paghatol sa mga na kay Kristo Jesus. Mayroon ng kalayaan ang mga Kristiyano. Gaya ng ating inawit kanina. Wala nang condemnation. Bakit? Pinalaya na po ng ating Panginoong Jesus. So dalawang bagay lang po ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Una po, tinawag tayo ng Diyos para maging malaya. God called us to be free. Napakabuti ng Diyos. Pangalawa, tinawag tayo ng Diyos na maglingkod ng may pag-ibig. God called us to be served with love. Serve one another. So mga kapatid, tingnan natin. Tinawag tayo ng Diyos para maging malaya. Maliwanag po sa Biblia, lahat ng mananampalataya, tinawag ng Diyos. All believers were called by God. At dito po sa ating mga talata, sa aklat ng Galacia, lahat ng mananampalataya tinawag ng Diyos. Kung papansinin po natin yung ating tinalakay sa chapter 1, ano sinabi sa chapter 1 verse 6, na-amaze si Pablo sa taga-Galacia, bakit kay bilis nilang tinalikuran ang tumawag sa kanila? Meaning ang God. Bakit kay bilis nilang tinalikuran ang tumawag sa kanila sa biyaya na kay Kristo? Alam natin ang senaryo dahil po mayroong nanggugulo. At sa verse 8 din po, mapapansin natin, ganun din po ang pagkabanggit, yung tumawag sa kanila. So dito po sa Biblia, inilalarawan kung paanong tinawag ng Diyos ang mga mananampalataya kay Kristo sa pamagitan ng kanyang biyaya lamang. Ang Diyos sa pamagitan ng kanyang biyaya, sa pamagitan ni Kristo, ay tinawag tayo upang maging kanyang bayan, kanyang mga tao. So at dito po sa aklat ng Galasa chapter 3 verse 26 and 28, maliwanag ang sabi po doon sa verse 26, nakita natin yan sa ating pagtalakay, sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Then verse 28, wala nang Hudyo o Griego, wala nang alipin o malaya, wala nang lalaki at babae, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Tinawag tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Sino si Kristo? Gospel. Siya ang ebanghelyo. Kasi walang ibang namatay sa krus ng Kalbaryo liban kay Christ. Siya'y namatay at muling nabuhay. So mga kapatid, ito ay nagpapahiwatig na lahat ng mananampalataya, tinawag tayo ng Diyos.
para maintindihan natin ang mabisang pagtawag ng Diyos na tinatawag na effectual calling ay sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Ebanghelyo, yung substance. Ano ba yung Ebanghelyo? Siya'y namatay at muling nabuhay. Hindi ito yung prosperity gospel. Namatay siya. Sangkot dito yung batas ng Diyos kung bakit siya namatay. So, ayon sa mga talata, pinatunayan ang bawat mananampalatay pawang mga tinawag ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat ng mga mananampalataya kay Kristo. At patuloy po siyang tumatawag. Patuloy po siyang nag-aanyaya. Habang nangangaral ng Ebanghelyo, siya po ay nag-aanyaya. Tinatawag yung mga taong wala pa talaga sa Panginoon. Mga kapatid, sa Biblia po, ang pagiging tinawag ng Diyos ay isang pangunahing theme na maaaring manghulugan ng ilang bagay. Una, tinawag tungo sa kaligtasan. Tinawag tayo upang iligtas. Isipin niyo yung mga kapatid, libo-libong tao sa buong mundo, isa ka sa Novaliches o saan ka mang lugar nandoon, marami ang iyong pinanggalingan, pero by the grace of God, tinawag ka ng Diyos. Sa bagong tipan, ang pagiging tinawag ng Diyos ay kadalasang kasing kahulugan ng kaligtasan. Yun po ang hindi ka naman tatawagin, sige nga, Brother Alae, tinatawag kita para ikaw gawin mo lang itong bagay na ito. Hindi. Ang pinaka-main purpose kung bakit ka tinawag, iligtas ka sa tiyak na kapahamakan. Hindi ka marapat talaga tawagin Pero aangat yung grace dito ng Diyos, yung mercy ng God. So, ito ay paanyaya ng Diyos sa mga tao na sumunod kay Kristo at maligtas mula sa walang hanggang kamatayan. Isipin ninyo mga kapatid, pag nilay-nilayan nyo, as sinner, deserve tayong mapunta sa walang hanggang kaparusahan. Pangalawa, pagsunod kay Kristo. Tinawag tayo upang sumunod kay Kristo. Ang pagiging tinawag ng Diyos ay maaari ding mga hulugan ng pagtugon saan? Sa tawag ni Jesus. Sumunod ka sa akin. Ang senaryo sa mga mangingisda, mamamalakayan ng isda. Pero ano sabi ni Christ? Gagawin ko kayong mamamalakayan ng tao. Sumunod kayo sa akin. Kabilang dito ang pagkilala, pagtitiwala, pagmamahal at pagpapahalaga kay Kristo. Yun po ang pagsunod. Gaano mo pinapahalagahan si Kristo bilang Panginoon mo, Master mo? Pangatlo, paggaya o pagtulad kay Christ. Tinawag tayo upang tularan natin si Kristo. Ang katungkulan ng mga tinawag ay tularan si Kristo sa lahat ng ginagawa, kasama na ang ating mga gawain, pagtulad sa larawan ni Kristo tungo sa kalawalhatian. Alam natin yan, binanggit yan sa Romans chapter 8, verse 39. Ganito natin unawain ang usapin ng mga tinawag ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Evaluate natin ang ating sarili. Kung ikaw ay tinawag ni Kristo, masalamin sa buhay mo yung tatlong bagay na yon. Ang point natin, ang katayuan ng lahat ng mananampalataya kay Kristo ay pawang mga tinawag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Napakabuti ng Diyos. Napakabait ng Diyos. Dinidiin po, kaya nga mga kapatid, tayo tinaguri ang mga malaya na mula sa pagkaalipin sapagkat ang Diyos ang tumawag sa atin, nagpalaya sa pamamagitan ni Kristo. Grabe po mga kapatid. Pangalawang makikita natin, aside sa
tinawag ng Diyos, all believers were called to freedom. Verse 13a. Anong sabi sa verse 13a? Sapagkat kayo, mga kapatid, ay tinawag sa kalayaan. Take note. Yun ang unang bahagi. In verse 13, tinawag kayo sa kalayaan. Isipin na natin, yung dati nating kalagayan, bondage tayo ng kadiliman, kasalanan, etc. Kung babalikan natin ang dati nating buhay. Ito yung gustong ipaunawa ni Paul sa kanila. Bakit nila tatalikuran ng grace ng Diyos? Yung tumawag sa kanila, ay pinalaya na nga sila. Ganon din tayo. Sa pamagitan ng pananampalataya ng mga taga-Galasa kay Kristo, tinawag sila sa kalayaan. Tinawag ng Espiritu ang mga mananampalataya na mamuhay sa kalayaan na ibinibigay ni Jesus sa halip na sa pagkaalipin sa kasalanan at sa kautusan. Ang kalayaan po mga kapatid ay kakayahang gumawa ng pagpipilian. Tingnan natin ito. Sa buhay Kristiyano natin, nabanggit ko kanina, nung basahin natin, nung ilatag ko sa inyo yung mensahe natin, mayroon tayong laban. Tama? Mayroon tayong struggle sa buhay. Hindi nangangahulugang malaya ka na, pero yung kalayaan kay Kristo sa lahat ng umaalipin sa atin, inyet sa ating pamumuhay sa pananampalataya, mayroon tayong pagpipilian direksyon. So mga kapatid, tinawag tayo ng Espiritu ang mga mananampalataya na mamuhay sa kalayaan na ibinigay ni Jesus sa halip na sa pagkaalipin sa kasalanan, ang kalayaan na pumili. Sabihin po, ang pagkakaiba ng mga alipin ay hindi nakagagawa ng mga pagpipilian. Alam niyo, pag sinabing slave ka, ay hindi ka na makakapamili kasi susunod ka sa umaalipin sa iyo. Yun ang buhay mo eh. Like nang tayo ay wala pa sa Panginoon. Slave ka ng sin, tayo. Slave tayo ng sin. Kaya nagugulat ka, ang nasusunod, namumuhay talaga tayo sa kasalanan kasi slave tayo. So mga kapatid, ngayon, ang mga tinawag sa kalayaan, ito po ay isang mahalagang elemento o element ng grace ng Diyos. Ano ito? Ito po ay sa pagsasakripisyo ng Panginoong Hesus sa krus na ginawang matuwid ang bawat mananampalataya sa presensya ng Diyos at binigyan sila ng kapangyarihan saan? Laban sa kasalanan. May laban tayo sa kasalanan. Mayroon tayong struggle. Mayroon talaga tayong battle talaga every day. Ngayon, kaya nga po ang bawat mananampalataya, mayroon pa ring pang-araw-araw na pagpipilian kung lalakad ba sa kapangyarihan ng Panginoong Hesus o sa kapangyarihan ng kanilang pagkatao bilang kalikasan natin. Hindi pa tayo ganap. May indwelling sin. Lagi pong nababanggit dito sa pulpito. Yung sin na nananahan sa atin, yun na nagtitrigger para matempt ka, lumakad sa dating buhay mo. Pero dapat mangibabaw sa buhay mo kung saan ka pinalaya ni Kristo at ang Holy Spirit ang dapat gumabay sa iyo. Siyempre, hindi mawawala ang guidance ng Word of God. Laging may pakikipagtunggali sa buhay pananampalataya dito sa mundo. But now, we are free through Jesus Christ. Ang point natin, ang bawat mananampalataya mula sa panahon ni Pablo hanggang ngayon ay maaring lumakad isa sa dalawang paraan. Ang isa ay ang lumakad sa pag-ibig, ang isa ay upang gawing pagkakataon ng kalayaan para sa laman. Kaya habang tayo po ay nabubuhay dito sa mundo, muli kong uulitin, may pakikipagtunggali tayo. Bakit po? Isang dapat nating tingnan din po ay yung verse 13b. Pansinin niyo yung verse 13b. Ang sabi po dito,
Basahin uli natin. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay tinawag sa kalayaan. Tiningnan natin yon. Subalit, huwag lamang ninyong gagamitin ang inyong kalayaan. Saan ito sinasabi? Itong mga taga-Galasya na nanganganib talagang bumalik sa dating buhay, inimphasize ni Pablo na kayo ay pinalaya na. Pero, warning ito eh. So yung gusto kong makita, yung pangatlo do sa under ng main point natin. Warning to believers. Anong warning? Yung pagiging malaya ay huwag daw gamitin. Anong sabi ni Pablo sa verse 13b? Subalit huwag lamang ninyong gagamitin ang inyong kalayaan bilang isang kadahilanan para sa laman. Oh, klaro. Bagamat ang mga mananampalatay ginawang matuwid sa paningin ng Diyos at binigyan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu upang mapagtagumpay ng kasalanan, lahat po ng mananampalataya ay mayroon pa ring kalikasang makasalanan. Tinatawag ni Pablo na laman. Nandito pa tayo sa laman eh. Okay, ulitin ko yung tanong. Sino ang perpekto na dito? Sino ang ganap na dito? Pakitaas ang kamay, magpapaseminar ako. Binabanggit ko lang, ito yung buhay natin. Kaya napakabuti ng Diyos, ibinibigay ang lahat ng kaparaanan ng biyaya para isustain tayo. Na huwag na tayong manumbalik sa muling pagkaalipin. Maliwanag po yun sa binanggit ni Pablo na doon sa Romans chapter 7 verse 18 na walang mabuting nananahan sa ating laman. Yun ang struggle ni Paul eh. So kaya nga, sinasabi natin, maaari pa rin nating gamitin ang ating kalayaang pumili sa pamagitan ng pagpili na pwedeng sundin ang laman. I-evaluate natin ating sarili. Kapag tayo Kristiyanong pabaya, pero para sa akin, hindi naman dapat pagtutukang Kristiyano, hindi ka pabaya eh. Kasi nadidinig ko sa mga ibang paniniwala, ako naman po ay mananampalataya. Ako naman din po ay mananampalataya. Kaya lang pabayang mananampalataya. Kapag mananampalataya ka, hindi ka dapat pabaya. Kasi sinusustain lahat ng Diyos, yung kaparaanan ng biyaya. Dapat i-treasure mo yon. Kasi may tendency, kasi may indwelling sin nga sa ating pagkatao, baka ikaw ay mahatak. Ito nga eh, tinawag na ng biyaya ng Diyos eh. Pero may nanggugulo. Partikular nanggugulo sa atin. Una, siyempre, sarili natin. Second, may kaaway. So mga kapatid, imposibleng bawiin ang gawa ni Jesus sa krus sa pamagitan ng ating pag-uugali. So, hindi ito parang nangangahulugan na tayo ay gagawing hindi matuwid sa paningin ng Diyos. Pinapaging matuwid na tayo ng Diyos. Hindi po pwedeng bawiin yun ng Diyos, yung gawa ni Kristo sa buhay natin. Pero, kailangang magbantay tayo. Kasi ang daming warning eh. Pwede tayong madaya. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin, kapag pinili ng mga mananampalataya ang laman, ay magkakaroon sila ng mga bunga ng laman o bunga ng paglakad ayon sa laman. Kaya ang sabi ni Pablo, huwag aabusuhin ang kalayaan na kaloob ng Diyos para pagbigyan ng mga gawa ng laman. Binabalaan tayo ni Pablo, mga taga-Galasya, tayo, mga mananampalataya at mga taga-Galasya, na kung susundin nila laman, ganito ang mangyayari. Anong sabi ng verse 15? Basahin natin sandali. Ngunit kung kayo-kayo ang magkakagatan at nagsasakmalan, mag-ingat kayo, baka kayo magkaubusan. May problem sila. Pwedeng nagtatalo sila dahil may nanggugulong mga bulaang tagapagturo. Pwedeng magtalo sila eh. Kaya sabi ni Pablo, huwag niyong gagamitin ng kalayaan para mapagbigyan ng laman. Kasi pag umiral ang sarili natin, yan na may problema. Ang point natin, ang mga tinawag ng Diyos tungo sa kaligtasan, tinawag sa kalayaan ay panatilihing malaya. Huwag nga nating gamitin ang kalayaan ito upang masunod lamang ang mga gawa ng laman.
Kaya ang challenge ko po, bago tayo magtungo sa ikalawang main point, sorry po, excuse po. Kaya ang challenge ko po mga kapatid, maliwanag na tayo po ay mga tinawag ng Diyos. Dinidiin ko po ito. At pinalaya sa lahat ng umaalipin sa atin sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Gospel. Si Kristo. Tayo'y mga naligtas lamang sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. At ang kalayaang ito bilang ligtas, huwag nga nating abusuhin. Huwag nating abusuhin. Mas i-treasure pa natin itong kalayaan na ito. Ipagpasalamat sa Diyos, mas lalong panatilihing maging matatag tayo dito. At mamaya, ipapakita natin paano ba natin gagamitin ang kalayaang ito. So, gusto kong pagbigyan ng challenge sa lahat ng visitors. Sa nadinig ninyo mula pa sa, pwedeng kayo regular na dumadalo dito, pero sa tingin ninyo, parang hindi ko yata kayang gawin ang mga bagay na nadidinig ko. Pero kung wala ka talaga sa Panginoon, hindi mo talaga kaya. Pero ang gusto kong sabihin, kung meron man dito na wala pa talaga sa Panginoon, mananatili at mananatili na alipin ka ng iyong sarili. Mananatili ka na alipin ng kasalanan. Mananatili at mananatili na alipin ka ng kadiliman. Mananatili ka na alipin ka ng ako-ism. Ano po yung ako-ism? Si ako. Kasi nadinig ko po yung terminong yun sa ako-ism. Sa DCS, habang nagdadrive ako, nakikinig that time. Minsan kasi tayo mga tao, ako-ism. Laging sarili ang tinitingnan. Pero dapat mapalaya tayo doon mga kapatid. Pero mapalaya ka sa lahat ng bondage mo kung ikaw ay bumaling kay Kristo. Si Kristo ay nag-aanyaya. Siya po yung nagsabi, lumapit kayo sa akin. Ang aking pamatok ay magaan. At kayo aking pagpapahingahin. Palalayain ni Kristo sa anumang umaalipin sa atin. Lahat ng bagay na bondage, nagbabandage sa atin, palalayain tayo ni Kristo. Ang sabi ng Biblia, sumampalataya tayo sa Panginoong Hesus. Ang sabi ng Biblia, pinag-uutos sa lahat ng tao magsisi sa kasalanan. Napakapalad mo dahil nandito ka. Sina-challenge ka ng Panginoon ng salita ng Diyos. Lumapit ka kay Kristo. Kasi hindi mo kaya sa iyong sarili para ikaw ay maligtas. Ang magliligtas lang sa iyo ay ang ating Panginoong Jesucristo na nabayubay sa krus, tinanggap niya ang hatol ng Ama na dapat sa iyo. Inako niya yon. Siya ang pumalit. Nabigyan ng kasiyahan ng katarungan ng Diyos through Jesus Christ sa kanyang kamatayan. Ayun ang hinihimok ng Biblia, sinasabi ng Biblia, sumampalataya tayo sa Panginoong Hesus. Kung gusto mong mapalaya sa lahat ng umaalipin sa iyo, Christ is the answer. Gospel. Siya'y nabayubay sa krus, namatay at muling nabuhay para bigyan ka ng pag-asa. Maiksi lang ang panahon. Diyos ang nakakaalam kung saan tayo, kung saan ang hangganan natin. Pero sana hindi mahuli. Hindi ako nananakot. Ito yung pagkakataon. Ito na ang oras ng kaligtasan. Lumapit ka sa Panginoon. Pangalawa po, tinawag tayo ng Diyos na maglingkod ng may pag-ibig. So mga kapatid, pansinin ninyo yung huling bahagi ng verse 13. Buuin natin. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay tinawag sa kalayaan. Subalit huwag lamang ninyong gamitin ang inyong kalayaan bilang isang kadahilanan para sa lamat. Take note yung pangatlo. 13c. Kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay maging alipin kayo ng isa't isa. Napakaganda.
alipin ng isa't isa. Sa paanong paraan? Through love. Through love, let us be slave to one another. Sa pamamagitan ng pag-ibig, maging alipin sa isa't isa. Sinabi ni Pablo sa mga taga-Galacia na huwag gamitin ang kanilang kalayan upang piliin na sundin ang makasalanang pagnanasa ng laman, kundi sa halip ay sundin ang Espiritu na sa pamamagitan ng paglilingkod sa isa't isa sa pamamagitan ng pag-ibig. Pinalaya tayo ni Kristo, mga kapatid, hindi lamang sa kautusan, kundi sa makasariling pagkamakasalanan. Yung binanggit ko kanina, ako isin. Di ba? Gusto natin lagi tayong bida. Malaya na tayo sa pagkamakasarili. Malaya tayong maglingkod sa kapwa upang maging alipin ng isa't isa. Saan? Sa pamamagitan ng love. Ang paglilingkod sa pamamagitan ng pag-ibig ay nangangahulugan ng paglilingkod na ay ginagawa hindi para matugunan ng mga hinihingi ng batas o kahit maging mabuti ang pakiramdam tungkol sa ating sarili. Hindi po. Yung paglilingkod sa pamamagitan ng love sa isa't isa ay hindi natin gagawin yon para matugunan lang ang batas o kahit yung ating pakiramdam tungkol sa ating sarili. Hindi po. Ito ang binubunga ng pamumuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Hayag po sa mga mananampalataya ang pag-iibigan sa isa't isa. Ang mga mananampalataya sa pamamagitan ng pag-ibig ay maging alipin ng isa't isa. Take note yung salitang maging alipin, slave. Pinakita natin kanina yung slave sa mga bondage na hindi naman dahil sa pagiging makasalanan. Hindi yun ang ibig sabihin. Pero sa connotation yung slave ka noon, pero iba naman ngayon. Bilang pinalaya ni Kristo, maging slave tayo ng isa't isa through love. Kapag sinabing slave o alipin, ano ang kahulugan? Tinignan ko po ang meaning nito. Isang taong napipilitang magtrabaho at sumunod sa iba at tinuturing na ang kanilang pag-aari isang taong alipin. Yun po, slave ka eh. Pero dito, ang sinabi ni Pablo, sa halip na maging alipin ka ng gawa ng laman, maging alipin ka ng isa't isa through love. Ang maging slave o alipin ng isa't isa sa pamamagitan ng pag-ibig, hindi ito isang kabigatan o napipilitan lamang. Bakit po? Dahil ang pag-ibig na ito, saan nakaugat? Sa pag-ibig ng Diyos sa atin, na ipinakita ito sa pamamagitan ng pag-aalay ng buhay ni Kristo sa krus, founded by the gospel. Kapag ang love mo hindi nakaugat sa gospel, may problema. Makasarili yun. Ang mamahalin mo lang ay yung nagmamahal sa iyo. Yun po. Pero kakaiba. Ang ginamit dito ni Pablo sa mga taga-Galacia, maging slave kayo sa pamamagitan ng pag-ibig. Hindi po bondage yun. Kalayaan yun. Bakit? Nakaugat ito sa agape love. Pinakita ito ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aalay ng buhay ni Kristo sa krus. Ulitin ko, founded by the gospel of Christ. Kailan tayo minahal ng Diyos? Romans chapter 5 verse 8. Minahal tayo ng Diyos noong tayo ay mga makasalanan pa. Sa paanong paraan? Inialay ang kanyang buhay sa krus. Kaya nga, anuman ang ating gagawin sa bawat isa ay dapat sa pamamagitan ng pag-ibig. Tulad ng pagmamalasakit.
With love dapat. Kung may malasakit ka, nandun yung love. Pagbibigay, pagtulong, with love. Hindi ka naman makakapagbigay ng ano eh. Parang ang hirap magbigay pag walang love. Sige na, naawa ako sa iyo. Laki-laki ng katawan mo. Sige nga, tutulungan na lang kita. Hindi ganon. Paglilingkod sa iglesia with love. Kasi tayo pamilya ng Diyos. Magmahalan tayo sa isa't isa. Pag-abot sa mga kapatid, abutin natin with love. Pero wag tayong magkamali. Pag sinabing love at itutuwid natin ang mga kapatid, kasama yon. Pag may love, pag mali, itutuwid. Wag natin kalilimutan yon. Kaya natin tinutuwid kasi mahal natin ang mga nagkakamali. Pagpapalakasan sa isa't isa with love. Dapat lahat ng ating gagawin as believers motivated by love. Bakit po? Ito yung rason ni Pablo sa taga-Galatia. Verse 14. Anong sabi sa verse 14? Sapagkat, take note, matapos niyang banggitin yung verse 13. Sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang pangungusap. Ano yung pangungusap? Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Napakaganda. Yun po eh. Kaya dapat tayo maging slave by love ng isa't isa. Sa lahat ng batas, ang buong batas o kautusan, ibig sabihin ang batas ni Moises. Hindi ibig sabihin, balikan mo yon. Ang pinag-uusapan natin yung love. Bakit po? Binanggit po yan sa Leviticus. Leviticus chapter 19 verse 18. Ang pag-ibig sa Diyos ay pinapalagay na bilang ugat kung saan nagmumula ang pag-ibig sa ating kapwa. Kaya ang ibig sabihin ng salita dito ay sinasabing para ng lahat ng kautusan. Kasi binanggit yan sa lumang tipan, Leviticus 19 verse 18. Para makita natin, ang pag-ibig ay ang kautusan ni Kristo. Yung quotation ng love your neighbor as yourself, quotation yun from Old Testament. But through Jesus Christ, ang kautusan ni Kristo ay ano? Isang example po, yung binanggit po ni Pablo dito sa chapter 6 verse 2. Anong sabi? Dalhin ninyo ang mga pasanin ng isa't isa at sa gayon ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Take note. Matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo kung magdadala tayo ng pasanin sa isa't isa. With love. Maging alipin tayo sa pamagitan ng pag-ibig. Ang mga mananampalataya ay wala na sa ilalim ng batas ni Moises. Galatia 3:25 and chapter 5 verse 1. Ngunit sila ay nasa ilalim na ng batas o kautusan ni Kristo. Tayo po ay nasa ilalim na ng batas ni Kristo. Ito ang batas ng pag-ibig. Bagong utos ni Kristo. Saan mababasa yon? John chapter 13 verse 34. Kung mahal natin ang ating mga kapananampalataya, nanaisin nating tulungan sila sa lahat ng bagay na nagpapahirap at nagpapabigat sa kanila. Ito na po yung buhay natin. Bakit? Pamilya tayo ng Diyos. Pag-aari na tayo ng Diyos. Binili tayo ng banal na dugo ni Kristo. Hindi na natin pag-aari yung ating sarili. Kaya ang gusto ng Diyos, magmahalan tayo sa isa't isa. Ang sabi na Romans chapter 13 verse 10, ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kapwa. Kaya't ang pag-ibig ay ang katuparan ng kautusan. Kapag nandun ang love, hindi natin gagawa ng masama ang kapatid. Maging ang batas ay maaring ibuod bilang paglilingkod sa isa't isa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang pakikipagkompetensya, mga otoridad ng mga Hudyo,
ay laging umaapila patungkol sa batas. Yes, mabuti, tama, fine. Pero dinidiin po, sinasabi ng kautusan na lumakad sa pag-ibig. Ito nga po yung talata na sinabi ni Paul, na quotation from Old Testament, Leviticus 19 verse 18, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili, na mula nga po doon. Ang Leviticus ay mula sa seksyon ng lumang tipan na tinutukoy bilang batas. Ang tanong, paano ba natin iibigin ang ating kapwa? O sige, balikan mo ang iyong sarili. Paano mo minamahal ang iyong sarili? Ikaw ba hindi maliligo hanggang mula isang taong hindi ka maliligo? O sabihin natin ilang araw na hindi ka kakain. Hayaan mo na lang mamayat. Inaalagaan mong mabuti ay iyong sarili. Kasi pinakita ng Diyos para maipakita natin yung love sa isa, ginamit niya yung sarili natin. Kasi ang sarili natin may problema. Pero through Jesus Christ, na-delivered na tayo sa pagiging makasarili. Di ba? Ang sagot ay, yun nga po, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng sarili. Aalagaan mo ang iyong sarili. Meron nga naliligo 3 times a day. Ingat na ingat sa pagkain kasi mahal niya kanyang sarili. Kumbaga, ito yung ating sasalaminin sa pagpapakita ng ating pag-ibig sa iba, kung paano natin minamahal ang ating sarili. Ang ibigin ng iyong kapwa ay tala sa Biblia. Alam po ba ninyo, tala sa Biblia na ibig sabihin ay mahalin ang iba ng walang pasubali at bukas palad tulad ng pagmamahal sa iyong sarili. Ang pagmamahal po sa iyong kapwa gaya ng iyong sarili, masusumpungan ng 8 beses sa Biblia. Hindi minsan, hindi 2 beses, kundi 8 beses na binabanggit. Pagmamahal sa iyong kapwa gaya ng iyong sarili, napakahalaga sa Diyos. Hindi lamang niya inuulit ang kanyang sarili, ginagawa niya itong isang utos. At hindi lang isa sa isang listahan ng maraming utos. Kaya yung moral law, sinamari, by love. Kung mahal mo ang Diyos, gagawin mo yung 1-4 na hindi ka bandage, hindi ka bigatan sa iyo, dahil pinalaya ka na ni Kristo, masaya mong gagawin yung 1-4 kasi mahal mo siya ng buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa. But the second summary ng moral law, 5-10, love your neighbor as yourself. Kung unawain natin, pwedeng pinagsama ni Kristo ang utos na ibigin ang iyong kapwa gaya ng sarili sa pagmamahal mo sa Diyos ng buong puso, kaluluwa at isip at lakas. Parang ganito yan eh. Letter L. Ano ba ito? Vertical o horizontal? Vertical, horizontal. Unang nagmahal sa atin ng Diyos. Siya ang ugat ng pag-ibig because God is love. Siya ang unang nagmahal sa atin. Pinagsama niya kung paano nating mahal ang Diyos, mahalin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Isang magandang tingnan natin, natalakay na natin ito. Philippians chapter 2 verse 3 to 4. Yung 1 to 2, ito ay pagmi-maintain ng unity through Jesus Christ. Ang sabi ng verse 3, Philippians chapter 2 verse 3 to 4, huwag kang gagawa ng mga bagay na pakikipagpaligsahan sa isa't isa. Verse 4, gagawa ka na hindi mo na iniisip ang pakinabang mo, kundi ang pakinabang ng iba. Although ang drive nun, humility through Jesus Christ. So ngayon, gagawin natin yon with love.
maging walang pag-iimbot, gumawa ng mga bagay para sa mga taong mahalaga sa iyo. Yes! Ikaw, ako, tayong lahat, mahalaga tayo, una, sa harapan ng Diyos, at dapat sa isa't isa, mahalaga tayo sa isa't isa, kasi binili tayo ng dugo ni Kristo, pamilya tayo ng Diyos. Kaya nga hindi iiral dapat ang makalaman, ang pagkamakasarili. Ang iisipin na natin ngayon, yung kapatid mo o kapatid natin na binilin at binayaran ng dugo ni Kristo. Ang sabi ng Biblia, maintain the unity in the church, bond of peace. Alagaan ng mga tao nang hindi umaasa sa anumang kapalit. Kapag pinapahalagan mo ang iyong sarili, hindi naman yan naghihintay ng kapalit. Meron bang sarili inahalagaan, naghihintay ng kapalit? Siyempre, magmamanifest yan. Wow! Kabuti naman ng taong ito. Napakalinis sa katawan, napakabait, ganon. Magmamanifest yun. Mga kapatid, ang point natin, ang pag-ibig ay nagmula sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Siya ang nag-uutos na mag-ibigan tayo sa isa't isa. At ang pag-ibig ay katuparan ng buong kautusan. Sa ating pagtatapos at hamon, mga kapatid, maliwanag sa ating tinatalakay ngayon. Uulitin ko po, ikaw, ako, tayong lahat na nakay Kristo, tinawag niya upang maging malaya, tinawag upang maglingkod, maging alipin sa isa't isa sa pamamagitan ng pag-ibig. Gusto kong i-share sa inyo yung sinabi ni Martin Luther. Ang sabi niya na ang mga tao, ang libreng biyaya ng Diyos ay maaring gawing kahalayan. Ngunit sinabi rin niya na ang biyaya ay dapat ipangaral dahil walang sino man ang maliligtas kung hindi ito ibabahagi. Bukod dito, ang mga gumagamit ng biyaya upang idahilan ang imoralidad ay nagsisiwalat na nakaligtaan nila ang tunay na ebanghelyo. Sapagkat ang Galatia 5:13 ay nagsasabi na ang ating laman, ang katiwalian na nananatili sa atin hanggang sa kamatayan, ay hindi dapat pahintulutang magpakasawa sa sarili mula sa kalayaan. Ang pagbibigay sa tiwaling pagnanasa ay hindi pagpapalaya, dahil maari tayong madaig ng paglabag kapag hindi tayo nagsisikap na manindigan laban dito. Napakaganda po ng sinabi niya. Kaya yung binanggit natin kanina, bilang may kalayaan, malaya nating piliin ang direksyon ng Diyos. Huwag nating pabayaan ang kaparaanan ng biyaya. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Yung inumpisahan ng Diyos, tatapusin niya hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Tumingin tayo kay Kristo. Siya ang author and finisher ng ating faith. Siya rin ang magpapasakdal. Pero nagbigay siya ng babala. Huwag umiral sa atin ng makalaman, makasarili. Anong sabi niya? Babala ni Pablo, huwag manaig ang gawa ng laman sa buhay natin dahil ito ay magdudulot lamang ng kaguluhan sa loob ng iglesia. Ngunit kung kayo ang magkakagatan at magsasakmalan, mag-ingat kayo, baka kayo'y magkaubusan. Take note, we are the temple of the Holy Spirit. 1 Corinthians chapter 3, verse 16. 17. Ang sino mang pagmumula ng division, wawasakin din ng Diyos. Sa iglesia ay dapat panatilihin ang unity in the Spirit, in bond of peace. Bakit? Ang iglesia, ang mga mananampalataya, binili ng dugo ni Kristo. Protektahan natin ang body of Christ. Buhay ni Kristo ang pinambayad.
Panatilihin ang bagong utos ni Kristo. John 13:34. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. To God be all the glory. Tayo po'y manalangin. Ama, salamat po sa umagang ito. Masasabi ko at lagi kong inuulit, napakabuti ninyo. Isang pagpapatunay na ang iniligtas ng inyong biyaya kay Kristo, ang mga anak mo, ang mga mananampalataya, ay kailanman hindi ninyo pababayaan. Pananatilihin ninyo ang pagkakaisa sa Espiritu at buklod ng kapayapaan. Sapagkat iyo ito, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na mabuhay kami sa pag-ibig, sapagkat ang pag-ibig ay nagmula sa inyo. Bilang malaya naming gawin na maging alipin kami ng isa't isa sa pamagitan ng pag-ibig. Tulungan niyo po kami dahil kami likas na mahina at nadadaya ang aming mga sarili. Nawa pangunahan niyo kami, Ama. Maraming pong salamat sa umagang ito. Pagpalain niyo po ang lahat na nandito. Naway yung mga taong wala pa sa inyo, patuloy niyong kahabagan at biyayaan ng kaligtasan, pagbabagong loob, na sila po ay magkaroon ng kamalayan sa kanilang sarili bilang makasalanan, na kung hindi kayo makikilala, mananatili ang pagkaalipin sa kasalanan at sa pagkilos ng kapangyarihan ng Espiritu Santo sa pamagitan ng Ebanghelyo, magkaroon sila ng kamalayan at sila'y sumampalataya sa nag-iisang tagapagligtas na aming Panginoong Jesucristo. Salamat po sa umagang ito. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri at karangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.